Magandang araw, narito ang nilalaman ng unang Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga hinggil nga sa tropical storm na si Tino o na yung bagyo na may international name na Kalmaigi. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na napakalayo pa sa kalupaan ng tropical storm na si Tino at yung kaulapan na dulot nito ay halos hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaninang alas 10 ng umaga, ang sentro ng bagyong si Tino ay tinatayang nasa layong 955 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin, umabot na hanggang 85 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin aabot naman hanggang sa 105 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyon pa west-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. So makikita nga natin, bagamat nasa loob na ito ng ating area of responsibility at nagsimula na nga tayong mag-issue ng Tropical Cyclone Bulletin, ay wala pa itong inaasahang direktang epekto within the next 12 to 24 hours. Subalit dahil sa patuloy na inaasahan natin paglapit sa kalupaan ng ating bansa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito nga sa Eastern Samar, dito sa may bandang Dinagat, dito rin sa may bandang Siargao at Bukas Grande Island. So sa mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na lugar, baka magtaka bakit tayo mayroong nakataas na wind signal sa inyong lugar. Ang wind signal po ay the first time na itinasa sa isang lugar, lalong-lalo na itong Tropical Cyclone Wind Signal number 1, ang ibig sabihin po nito ay mayroon pa po tayong lead time or palugit na oras para makapaghanda. Within 36 hours, saka pa lang natin posibleng maranasan ang direktang epekto ng bagyong si Tino sa inyong lugar. Kaya hanggat maaari, ngayon pa lamang po, ay nabigyan na tayo ng abiso para simulan natin yung paghahanda, preemptive measures para maiwasan nga yung peligro ng bagyong si Tino habang patuloy itong lumalapit. Habang wala pa po, kailangang magbigay na tayo ng babala para makapaghanda po tayo. At asahan natin sa patuloy na paglapit sa mga susunod na Tropical Cyclone Bulletin ay madagdagan pa yung mga lugar na may wind signal bukod sa magkaroon pa po tayo ng mas mataas na wind signal. Ang tinataya po nating pinakamataas, posibleng umabot po ng Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang itataas natin sa nakararaming bahagi po ng Visayas sa mga susunod nating issuance ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya mangyari lamang tutukan yung Tropical Cyclone Bulletin na sa ngayon po ay ini-issue ng Pag-asa every 6 hours. Kapag may wind signal number 1, usually ang lakas ng hangin dyan ay magkakaroon ng minimal to minor damages sa inyong lugar. Kaya hanggat maaga pa ay dapat maging alerto na po tayo, maging aware na po tayo na may paparating na bagyo at sa lugar po natin, bagamat wala pang direktang epekto, sooner or later, pwedeng makaranas na tayo ng mga malalakas na hangin at magkaroon ng mas mataas na wind signal. So, sa ngayon, in terms of, yun nga, yung lakas ng hangin, halos wala pang ganong mararamdaman yung mga kababayan natin within the next 12 hours. Pero sa mga susunod na issuance, habang papalapit na bagyo, asahan nga po natin na posible tayong makaranas ng mas malalakas na hangin, magkaroon ng mga mas matataas na wind signal at maging mas marami pa yung lugar, in particular sa Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ang magkaroon ng wind signal. Samantala, dahil po sa amihan or northeast monsoon, inaasahan natin yung mga paminsan-minsan pagbugso ng hangin sa mga babanggitin nating lugar, lalong-lalo po sa mga coastal at upland areas. Ngayong araw, November 22, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin dito nga sa Batanes, sa Babuyan Island, Ilocos Norte, northern at eastern portion ng Cagayan, sa eastern portion ng Isabela, Aurora, Quezon, maging dito sa may bandang Lubang Island, Marinduque, Calaguas at Caluya Island. Samantala, bukas naman, mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan, inaasahan natin sa nakararaming bahagi ng Cagayan Valley, nakararaming bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Bataan, maging dito sa Metro Manila, at ganun din sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa darating naman na Martes, asahan ng mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan po yan, nakararaming bahagi pa rin ng Cagayan Valley at ng Cordillera Administrative Region sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, ganun din sa nakararaming bahagi ng gitnang Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at ng Bicol Region. So, i-monitor din po natin yung mga ipinapalabas nating babala patungkol nga sa mga pagbugso ng hangin na dala naman ng pinag-ibayong amihan. Samantala, tingnan natin ano yung inaasahang pagkilos ng bagyo in the next 3 to 5 days. Kaninang alas 8 nga ng umaga, nandito sa loob ng ating air responsibility ang tropical storm na sa Tino. At bukas, inaasahan po natin ay nasa layong 430 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. So ulitin natin, malayo pa ang bagyo sa kalupaan ng ating bansa, subalit nagtaas na tayo ng wind signal para agad-agad makapag-prepare kaagad yung mga kababayan natin para sa paparating na bagyo.
At makikita nga po natin no, sa darating na Tuesday ng umaga ay nandito na siya sa may bandang coastal waters ng Poro Cebu. So kung titingnan po natin, posibleng mag-landfall dito sa somewhere over the eastern Visayas at saka northeastern part of Mindanao ang bagyong Sitino. Sa pagitan po ng Lunes ng halos pahating gabi hanggang Martes ng madaling araw. Pero tingnan din natin yung tinatawag nating area of probability. No? Ito po yung parang APA sa paligid ng center track, nagpapakita ng iba pang possible landfall scenarios. So hindi lamang yung dalawang binanggit ko, no? Dapat pala maging handa ang Eastern Visayas area at maging itong Northeastern Mindanao sa possible landfall scenarios. At habang patuloy na lumalapit ito, mas mabibigyan natin ng linaw yung exact location na tinatahak ng sentro ng bagyong Sitino. Pero hindi lamang itong mga lugar na tatamaan ng sentro ang dapat maging handa. Lahat po ng mga lugar na magkakaroon ng tropical cyclone wind signal sa mga susunod nating weather bulletin ay dapat maging handa sa paparating na bagyong Sitino. At inaasahan nga natin sa Miyerkules ay halos nakalagpas na ito sa kalupaan ng ating bansa at nandito na sa coastal waters ng El Nido, Palawan. At sa darating naman na Huwebes ay tuluyan na ngang nakalabas ng ating area of responsibility no, sa layong 640 kilometers west ng Coron, Palawan. At sa darating na Biyernes ay halos nandito na po ito sa eastern section ng Vietnam. So makikita po natin no, yung area of probability, yung parang APA, nagpapakita po ng mga posible pang other scenarios aside dito sa center track na posibleng tahakin ng sentro ng bagyong Sitino. At in terms of rainfall, within 24 hours, dahil nakita natin kanina sa ating satellite imagery, napakalayo pa ng bagyo at yung bugso ng amihan ay halos manipis pa yung kaulapan sa ilang bahagi ng northern Luzon. Wala pa po tayong inaasahan na significant rainfall amount in the next 24 hours. Subalit, simula po bukas ng tanghali hanggang sa darating na Martes ng tanghali, pansinin natin no, yung concentration ng around 100 to 200 millimeters of rain dito nga sa Eastern Visayas, Central Visayas at ilang bahagi ng Northern Mindanao, northeastern portion, no? Dahil sa ina-anticipate natin na paglapit ng bagyong Sitino. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng yellow dito sa Luzon area ay yan po yung pinag-iba yung amihan at yung ilang areas naman na naka-highlight ng yellow sa Visayas at maging dito sa northern at saka eastern section ng Mindanao associated naman with the bagyong Tino. So, simula po bukas yan ng tanghali hanggang sa Martes ng tanghali. Pagdating naman ng Martes ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali, pansinin natin, no, simula dito sa eastern at saka central portion na napakaraming pag-ulan ay lumipat sa central portion, western portion hanggang dito sa Palawan area. Sapagkat dahil nga dyan sa ina-anticipate nating halos pakanlurang pagkilos ng bagyong Sitino sa mga susunod na araw. Samantala, nandiyan pa rin yung pag-ulan na dulot ng amihan dito nga sa eastern section ng northern and central zone, ilang bahagi ng Kabikulan, at mga pag-ulan pa rin na associated with Tino dito nga sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Kaya bukod sa tropical cyclone bulletin, pinapayom rin po natin yung mga kababayan natin na antabayanan yung mga localized heavy rainfall warning at thunderstorm advisory na ipapalabas naman ng ating mga Pag-asa Regional Services Division sa Visayas at Mindanao area at maging dito nga sa may bandang Southern Luzon area. Tingnan naman natin ano yung inaasahan natin na hazards dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo sa mga coastal areas. Sa ngayon, wala pa tayong ina-anticipate na storm surge within the next 24 hours. Pero dahil sa pinag-iba yung amihan at yung ina-anticipate na patuloy na paglapit ng bagyong Sitino, asahan nga yung maalong karagatan dito sa mga lugar sa Batanes, dito sa Cagayan kasama ang Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Aurora, dito sa Northern Quezon, sa Northern tsaka Eastern portion ng Pulilo Island, sa lalawigan ng Camarines Norte, Catanduanes, asahan din ang maalong karagatan sa paligid ng Northern Samar, sa Eastern portion ng Camarines Sur, Eastern portion ng Albayet Sorsogon, Eastern portion of Eastern Samar, sa Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island. Hanggat maaari, iba yung pag-iingat po sa mga papalaot dyan, lalong-lalo yung kababayan nating mga mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. Samantala, posible naman magsimula po tayo mag-issue ng gale warning, no? Or yung babala patungkol sa maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan, either mamayang gabi or bukas ng madaling araw, in anticipation of the approach of Tropical Storm Tino dito nga sa may bandang Visayas area. Ang storm surge warning naman po natin, mag-start po tayo ng issuance
mamayang 2:00 ng hapon. At paalala po, no, yung mga lugar, hindi lamang yung unang tatamaan ng bagyong si Tino dito sa either the Eastern Visayas or Northeastern Mindanao area, kundi habang tumatawid po ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas area, sana mas maraming lugar po yung posibleng makaranas ng storm surge. Kaya tantabayanan din po ng mga kababayan natin yung napakahalagang detalye na nakapaloob po sa ating Tropical Cyclone Bulletin. Ano nga ba yung mga dapat nating gawin dahil sa paparating na bagyong si Tino? Unang-una, dapat makinig po tayo sa balita at mag-monitor sa latest update ng DOST Pag-asa patungkol sa bagyong si Tino. So ngayon, ang Tropical Cyclone Bulletin ay pinapalabas po natin every 6 hours. Pero simula po possible bukas ng madaling araw hanggang sa makalagpas ito ng kalupang ng ating bansa ay magiging every 3 hours na po ang issuance natin ng Tropical Cyclone Bulletin. Pangalawang dapat natin gawin, magkaroon ng community at family plan. In terms of community plan, as early as yesterday, patuloy po tayong nakikipag-ugnayan, no, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na partner natin sa disaster preparedness and mitigation. So sa mga kababayan po natin sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao area, sa ngayon pa lamang po, pinapayan natin makipag-ugnayan na sa kanilang local government, no, at saka local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan in anticipation of the approach of Tropical Storm Tino. Family plan naman, in terms of ipunin natin yung mahalagang document para kung tayo man ay lilikas patungo sa mga kamag-anak natin na located sa mas matataas na lugar or sa mga designated evacuation centers, ay dapat po we have the necessary documents for identification, gaya po ng mga IDs, birth certificate, marriage certificate, titulo ng ating bahay, so on and so forth. At maganda ng emergency kit, isa sa mga pinakamahalagang bagay, no, para just in case na maka-encounter tayo ng something like magkakos ng minor harm or injury sa atin, ay may pang-agad po tayong panglunas. And then lastly, yung binanggit natin kanina, no, coordination with the local government, local disaster risk reduction managing officers, kapag pinayon po tayong lumikas sa mga designated evacuation center as early as today or bukas, ay ating pong sundin para din po sa ating kaligtasan yon. Subalit, bago tayo umalis, no, yung mga kababayan natin na naninirahan sa coastal areas, itali po ang ating bangka, siguraduhin secure para hindi po tangay ng malalakas na alon, and then yung mga bahay po natin, lagyan po natin ng enough support, and then of course, yung mga livestock po natin, ilagay po natin sa mga secured na lugar. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.